si Tugade. O, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na trend dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China mabilis daw magsuhol. Malaki yata manuhol. Kaso yung local walang panuhol kaya hindi siguro na-entertain yung local. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Yeah, mabilisan lang pong sagot kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po na sumama during the PNS 2017. Next po, dito po sa DOTR kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po kasi meron po silang programa doon yung DTI that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya siguro next time DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada na. Sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, sino po lumalapit? Yung foreigners, sila po yung nag-apply kasi na kaya nga, di wag nyo entertainin. Wag nyo entertain, as simple as that. Unahin nyo muna yung local. Diba? At saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa... Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign may dolyar na pang under the table siguro. With due respect po, I assure you sa aking pamumuno po. Not you, pero very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. O, sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konti. Nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abayat sa kasi ano pa, si Tugade. Isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na trend dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China mabilis daw magsuhol. Malaki yata manuhol. Kaso yung local walang panuhol kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita kanina? Mr. Chair. Okay, sino unang tumaas? Sige. Sabay-sabay kasi. Sige, senior citizen. Senior. Si Mr. Roberto. Thank you so much, Mr. Chair. Kaobit. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco kanina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla.
Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan si Mr. Francisco na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9 o 1.9 million. Sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin dyan kasi yung lithium acid yan, napakamahal yan. Hindi ko naman inuupos yun. Magandang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaikin ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Saraw. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito and ang body locally manufactured. Para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, yung mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumungkay sa inyo kagalang-galang Mr. Chair at sa ating mga senador nandito. Kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kesa doon sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kaunahang galabas ng C190. Isuzu C190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Alot zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan. Nakita ko yung performance yan. Maganda. So, yun lamang po yung aking imumungkahi, Mr. Chair, na tulungan po ng ating pamahalaan mag-import ng mga Euro 6 engine, gamitin dito para mas makababa po ang presyo ng mga modern vehicle natin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Mr. Roberto Martin. Ngayon naman si Mr. Freddy Hernandez, President ng ANTFI. Ano sabihin po ng ANTFI? Arangkada NCR Transport Federation Incorporated po. O sige po, Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design, tapos nadagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako, kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang pinagtaka po namin sa Taguig. At galing pa kami Taguig, napunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung UB. Para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po, 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinersent. Meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nag-present ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin nakakuha na pili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo nung bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang po, may bus nguso? Meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Yun po yun. Pagdating naman po sa amount, pinag-uusapan po kanina ang reklamo po dito sa atin
ng mga na-interview po, yun po yung amount ng unit. I have here a little report for the computation po ng ating mga modern jeep. Pwede po paano yun, sa slide, yung computation po ng modern. Yan po. Okay. Sige, pakipaliwanag po itong mga figures dito. Yes po. Doon po sa yung pong isang slide, yung presyo. Yan po. Nabanggit po kanina yung amount po ng unit natin. Dito po, ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po, katulad ng kooperatiba, tsaka ng corporation po, yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin ng modern. Yung po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob. From 80, naging 160 po. Ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years, mas maagaan po para sa amin. Ngayon po, idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po. Pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay. Kaya po, ang total po noon 1,638 na lang po, 0.46 per day. Pero dahil 2 shift po, ito po yung pinag-uusapan natin, na ima-maximize po natin yung takbo ng ating mga unit from morning to evening, kung maaari hanggat may pasahero, i-divide po natin sa 2 shift. Ang bali boundary lang po or ang kailangan lang natin ipunin 819.23 po. Yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, saan natin kukunin yung pagbabayad po na yan? Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa ho sa minimum. Ang minimum po kasi para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang kinompute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per ship po, kaya niya pong umikot dahil sa iksin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. 9 na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning. At sa afternoon po, sa evening hanggang gabi, ganun din, 5,544. That is 11,088 per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang shift, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko.
Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po, 9,449.54. break ka muna, makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Eh kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, naka-siyam na ikot. Diyan ba kinonsider mo yung traffic? Yes po, sir. Pag ma-traffic, baka hindi abutin na 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila to tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung Kasama traffic na. dito. Pero kung hindi pa Traffic. po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Kaya inano lang po namin, very conservative number para po hindi maging exaggerated yung figure po na Okay, ipepresent paano natin. po i-divide yung yung oras ng pagmamaneho ng yung isang jeep, 'di ba? Dalawa. Ipapasin sa dalawang driver. Paano po yung pagdi-divide ng oras? Ilang oras ba ang biyahe from umpisa hanggang paggagarahe? Pagka wala po daw traffic, mga 30 to 45 minutes po. Hindi, yung oras ba from 8 to 5 ba yung shifting? From morning po, madaling araw, alas 4, may biyahe na po. Hanggang alas 2 ng hapon, alauna, alas 2. Palitan na po yun. And then alauna Hanggang hating gabi na po, hanggat may pasahero po. Okay. Sige Yun po yung shifting. Kaya nga po, ang importante po talaga dito sa atin, magkaroon po ng consolidation. Yun po yung number 1. Why? Kasi po, pag individual operation po ang nangyayari, hindi po nasusunod yung fleet management, yung proper dispatching, hindi po yan nasusunod. Bakit po? Pag individual operator po, Your Honor, ang mindset po ng individual operator, bibiyahe ako pag gusto ko, uuwi ako pag gusto ko. Yun po yung nangyayari. Kaya hindi niya po na-maximize yung tamang kita ng ating PUB. Hindi niya po maiisip mabayaran. Kasi po yun lang po ang gusto niya mangyari. Kung nakuha ko na yung tamang pangangailangan ko sa isang araw, panggastos ko, pangbili ng bigas, uuwi na po ako. Wala na po akong pakialam kung may pasahero pa pong nasa labas. Kasi po individual operator eh. Ang iniisip ko lang po yung sikmura ko o yung bayarin ko sa bahay, pantuition anak ko. Other than that, wala na. Salamat po. Si ano naman, Mr. Ed Cumia, gusto mo salita, from Tindig, Calabarzon. Thank you po, Mr. Chair. Observation ko lang po this morning. Sa lahat po na nandito, mga kasama ko sa transport sector, sa government, and even the senators na nandito po kanina, kahit po si Senator Grace po, si Senator JB, si Senator Robin at saka kayo po, ay narinig ko po na lahat tayo ay pabor sa modernization. Maliit na bagay lang po ang ating pinagtatalunan dito. Yung po bang pangangailangan o pagsali, kasi po sa modernization, nasa unang bahagdan pa lang po tayo, nasa unang step towards the goal na magkaroon po tayo ng maayos na sistema ng transportasyon. Hindi po namin, with all due respect sa iba pong transport group, na hindi po kapanalig o kaparehas ng pananaw sa amin. Pero po, ang pinakamahalaga rito ay yung mayorya na sumusunod at nananangan doon po sa inaral yung modernization. Kami po sa kagaya po ng sinabi ni Governor Padilla, pinakikinggan po lahat. Napakaganda po, tama po yung sinabi nyo kanina na kinikilala nyo po ang kooperatiba. Nandito po, pinakamarami po dito ang kooperatiba, may korporasyon. Nagsama-sama para lumaki ang kanilang mga pondo o pera, mabigyan ng pagkakataon ng mga bangko tulad ng Land Bank. Isa po ako sa pilot na pinautang ng Land Bank of the Philippines ang Metro Comet Transport Service Cooperative sa Land Bank Rizal Lending po. Pandemic time po, kami pinautang ng Land Bank ng 15 units. Yung 15 units po na yon ay matatapos na po in less than 2 years. Tumatakbo pa po yung aming mga sasakyan. Sa kasagsagan po ng pandemya, 2 beses pa po kami pinautang ni Land Bank ng tigla 15. As of today, fast forward, ang Metro Comet po ay meron ng 117 modern vehicle plus 20 taxis, very first in Tagaytay. Ibig po sabihin, hindi po na kami nagmamalaki. Gusto lang po nung bigyang kulay na ang kooperatiba po o korporasyon ay maaaring maging maayos kung pagtutuunan ng pansin. Paano po? Nanawagan po ako sa inyo, Mr. Senator Idol, nakasama ko po kayo sa TV5 during that time. Balita ang tapat. Nakikipinchit po ako kay Mike. Pero po,
naiba po yung aking landas, nasa transport na po ako ngayon. Pero ang punto ko po dito, kung aayusin po natin sa pamamahala, paano po yun? Umabot na po tayo sa pag-i-import, pagiging manufacturer, pero balik tayo ng kaunti, atras tayo ng kaunti. Nasa unang bahagdan pa lang po tayo. Ng ating modernization, ito po yung consolidation na unang step para tayo umusad. Pagsasaayos ng kooperatiba, kaya po ang hiling namin po sa inyo ng mga kooperatiba sa ating pamahalaan, isabatas po natin ang PUBMP na ngayon po ay PTMP na. Mabilis pa po nagbago yung pangalan kaysa dun po sa pagkasabatas ng ating programa. Bakit po mahalaga na may sabatas natin ng ating programa? Para po kami hindi at the mercy of the legislators na zero budget ka. Pag siniro budget mo, si DOTR po ba napinsala? Hindi po, kami pong sektor. Kaya po nung si Senator Grace po, laging sinisiro ang budget ng LTFRB, ng DOTR. Sila po ba napinsala? Hindi naman po, kami po yon. So dapat po, gawin po natin batas para po malagyan ng pondo ng nararapat na kalaan sa modernization, pagpopondo sa mga programa ng ating DOTR. Gayon din po para ma-educate po. Okay. Mahalaga po ang education. Yeah, yes. Dapat wag putulan ng budget. Yes po, tama yung po. DOTR, LTFRB, tama? Opo. Binigyan ng budget ng 314 million, hindi naman ginastos. Ayun po yung nasa... Binigyan ng 45 million na budget para sa modernization program, hindi ginastos. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo. Dapat wag nang bigyan kung ganun, hindi nyo lang pala gagastos eh. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo masusi na pagsilip sa mga ganyang bagay. Hindi naman po namin sila kakampi. Ang amin po sinasabi, kung sila po may problema, edi Idol Rapi, tapyasin mo po yung mga may problema. Ang sa amin po, kami po ay dapat mabantayan po ng ating gobyerno, ng audit na ibibigay ng tama para sa sektor, para po, yun po kasing budget para sa education po, capacity building po sa mga cooperative, sa mga transport, kasi po ito hindi simpleng transport lang, this is business na kinakailangan po natin mayayos. 45 million, hindi naman ginastos. Sila po magpapaliwanag doon. Ba't pa natin bibigyan kung hindi nilang gagastusin? Kinakalawang lang yung pera doon sa... Yun po yung hinihiling namin sa inyo po, mga mababati. Sa tulungan po kami na maibigay sa amin yun. Thank you po, Mr. Kumia. Mr. Chair. Yeah, Chairperson Guadis. Yun pong sinasabi niyong budget, hindi po nangyari sa panahon namin. That was during the previous administration po. Yun hong sa Boracay, hindi rin ho nangyari sa panahon namin yun. When I came in po, lahat ng meeting namin sa central office lang po. Nandyan po makakapagpatunay yung mga transport groups na sila po ang magtitistiko na wala pong nangyaring ganon sa time namin. So yung nangyari nung nakaraan, hindi na mangyari ngayon? Hindi, under your watch, hindi na? Hindi ho mangyari sa panahon ko. We gave you the assurance po. Bakit may mga pumapalag? May sinasabi hindi, sabi nila. Okay. Sige. Isa na naman, may gusto na magsalita si Mr. Bahia from Biyahe. Okay. Yeah. Yes, sir. Korporasyon po kami at meron po kaming lumang jeep, meron din po kaming Euro 4, at meron din po kaming electric jeepney. Napakaganda po ng electric jeepney. Maaaring mas mahal po siya sa simula, pero ang nasi-save po namin sa gasolina, ang aming Euro 4 po nasa mga 1,500 ang gasolina sa isang araw. Ang charge po ng electric jeepney nasa mga 400 lang po, less than 400 a day. So malaki pong savings yan, no? Maliban dyan po, napakalaki po ng savings namin sa maintenance. Kasi wala po yan change oil. No, napaka-konti ng pyesa, baterya, battery management, electric motor, na napakadaling gawin. So ang maintenance requirements na napakababa. Ang maganda po dyan, maliban sa nakakatipid sa maintenance, lagi pong tumatakbo yung sasakyan. Kasi po, ang Euro 4 namin, kailangan i-change oil, nasisira ang aircon. Pag nasira, medyo kailangan gawin ng ilang araw. So, ang laki pong bagay ng electric jeepney. No? Ngunit sa ngayon po, meron kami electric jeepney na local din po ang gumawa. No? So, meron naman pong local na electric jeepney. Ngayon, sir, ang gusto ko lang pong paliwanag, 3 million, 2 million o 1 million man ang jeep, ito ba ay kakayanin ng operator? So,
Kanina po, Mr. Chair, nabanggit nyo na may oversupply ng jeepney. At alam po natin, pag may oversupply, ang solusyon po talaga, mabawasan. Ang oversupply po ng jeeps, ito po ang rason bakit hindi makayanan makabili ng modern jeeps. Kaya nga po nabulok ng mga jeep, no, naghahati-hati po ang driver sa pasahero, cost din po ito ng traffic. No? Isa pa pong rason, ang traffic ay yung boundary system na kanya-kanya, ito po ay dahil individual po ang operator o driver, gaagawan sa pasahero. Disorganized po yung operasyon, no? Too fragmented po yung industry. Walang standard sa operational hours. Sabi nga ni Freddy, pag gusto nang umuwi, pag naka-boundary na, uuwi na, kahit mayroon pang commuter sa gabi. No? Ngayon, ang isa pa hong problema ng lumang sistema ay yung koloro. Marami na hong tampered ang plaka, marami na hong... Kaya mayroon po sa amin nagko-consolidate na hindi namin matanggap. Kasi po, ang kanilang prangkisa matagal na pong expired. Ang LTO po nila matagal na hong expired. Ang chassis po nila tampered, nag-restamping na. Kaya hindi po namin sila maisama sa konsolidasyon. So naniniwala rin po ako na yung mga hindi nag-consolidate ay maaari din po sa mga rason na ito. Isa pong yung isa hong organisadong pagpapatakbo ng mas konting jeep ang kailangan sa kalsada, bawas traffic, no? Demand-based dispatching, headway system, at hindi terminal na nagpapahirap po sa commuters. No? Ito po yung mga, gusto ko lang ho isa-isahin yung problema ng lumang sistema para po ma-compare natin kung ano naman po ang benepisyo ng modernisasyon. Kasi kaya po nagkaroon ng modernisasyon dahil po sa mga problema na to. No, yung kanya-kanya, walang operational hours, sobra ang jeep, pero hindi pa rin sapat. Kasi kanya-kanya eh. No? Meron dyan, alas 3, maka-boundary na, uwi na. Ang isa pa hong masakit sa lumang jeep, dahil po kalumaan, nag-interview po ako ng drivers namin na galing dyan. Ang biyahe lang po nila sa isang araw, sa isang linggo, 3 hanggang 4 na araw kasi madalas po sira. So hindi po natin na-address yung transit reliability para sa pasahero dahil ang pasahero natin ang number 1 natin stakeholder sa transportasyon. Sir Makasin, kung may kooperatiba, sino ho yung magmamanage ng maintenance? Kami po ay korporasyon, wala naman hong pagkakaiba ang kooperatiba sa korporasyon, farm lang po yun. Meron ho kami kasi ang requirement mo, kasi very supportive ho kami rin sa programa. Meron po yan kailangan na technician, safety officer, may sarili ho kami motor pool. Kanina sir nabanggit nyo yung charging station. Ang charging station po sa public utility ay hindi po recommended na ilagay po sa labas. Kasi pipila po tayo ron kung meron iba ho nagcha-charge. No? Hindi rin ho yan reliable sa mga gasoline station. Kasi ang pag-charge po ng top-up, 30 minutes. Ang pagpapagas ng gasolina, 5 minutes. Kaya. So dapat meron isang terminal na doon talaga? Garahe po, sir. Garahe po. Nasa garahe po, nagcha-charge overnight. So yung mga electric jeep po namin, tatakbo buong araw, sa gabi, magcha-charge po yan. Kasi ang overnight charging po, maganda rin po yan sa baterya, hindi agad masisira. Hahaba po ang buhay kaysa po sa fast charger. So, yan po yung gusto ho namin i-share sa inyo experience namin. So, bawat isang garahe, ilan ang pwedeng mag-charge ng magdamagan? Laki ng garahe. Meron ho kaming garahe na 15 lang ho yung tumatakbo ron. 15 ho ang charger namin doon. Pag marami po, mas malaking garahe, hindi naman po kailangan 1:1 ang charger kasi 3 hours charge na po yan. Madaling hour, pwede na po lipat. Sige, meron na po importanteng katanungan dito sa DOTR. Kailan ba yung target ninyo na magkaroon na ng full implementation dito sa modernization program? Kasi meron 81% ang pasok na, nasa loob na. 19% hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nagkulang sa departamento yan sa information dissemination. Pag-ugnayan sa kanila ng tama. Kailan po na makukumbinsin nyo itong 19% na para pumasok na sa sistema? Your Honor, yung tungkol po sa consolidation, yung sinasabi niyo po 19%, tapos na po yung consolidation. So, ibig ko sabihin po, sa ngayon po, yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng
mag-consolidate kasi nga po nagbigay na tayo ng deadline which is April 30. So meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos na yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyayari dito ngayon sa 19%? Diyan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? Yung DOLE, meron po silang entrepreneur, at saka yung TESDA, yung super scholar po. At lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya na tutulong dun sa, hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po. Kaya nga, anong klaseng tulong? Unang-una po sa entrepreneur, ito po yung sila po bibigyan ng livelihood po. Gaya ng? Gaya na kunyari po, yung worth 30,000 na pondo po, like loading station, or gusto po nila pumunta sa ang iba po yung sa paggawa ng sa bakery po, yung pag-aaral tungkol po sa isang negosyo, or Tumatawa po sila. Bakery, jeepney driver siya, tapos ngayon bibigyan ng negosyo ng bakery. Hindi sila marunong mag-masa ng tinapay. Ang minamasa nila yung manibela. Sa totoo po, binigyan po natin sila ng oportunidad na maging driver. So, decision naman po nila yon. At saka, just to clarify lang po. Pero, okay. Yan po ba yung naiparating sa kanila? Nasabi sa kanila yun? Yes po, naisabi po yun sa kanila. Kaya nga, marami na po nag-a-apply sa amin regarding which to choose. Dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years. Kasi nung panahon na yon, parang hindi pa po sigurado yung programa dahil sa delays. But now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung Okay, consolidation. sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si Kabakod? Sige. Pagbigyan natin. Kanina pa siya taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Ako si Lilian Cibrano, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-aralan ng mabuti. Kaya nga, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolfo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na Asinso. So, paano kami maniniwala? Ngayon, sa Bacolod at sa Iloilo, magrarally na ang mga nagko-coop at nagkooperatiba, yung mga modernized association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, nang nag-declare si Yusik Ortiga at saka si chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina-affirm na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin hindi lang nila ini-renew dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated? Walang prangkisa, patuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirenew paano ang mga pamilya namin. So ngayon, patuloy kaming psychological threat ni DOTR at LTFRB na hulihin kami dahil kolorom. Ngayon, i-declare nyo kaming kolorom. Si Altura nag-affirm na hindi kami kolorom. So ano bala ang totoo?
No? Bakit hindi nyo kami inirenew? Dahil ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para ma-renew ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng LTFRB, mag-show cause order daw, magproseso daw ng mga requirements. First time kaming grupo nakatanggap ng show cause order. Ano ang sinasabi ng show cause order? May kopya tayo dito. Explain mo lang bakit hindi ma-cancel o ma-revoke ang aming prangkisa. Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation. Pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dividendo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Walang benepisyo. Sabi nyo, government sa benefits? Wala. So, paano kami sasabay sa modernization ninyo? So, ang sa amin lang ganito, go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, irespeto yung karapatan naming mabuhay, ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga senador na nandito, i-renew na ang prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DOTR Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nag-connivance, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahe? Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami rebook. Sige. Pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Aware ba kayo? 50% daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon? Thank you, Mr. Chair. Salamat po, ma'am. Yeah. Ma'am Lilian, si Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po. Idagdag ko yeah, lang pero po. alam niyo po itong problema sa Bacolod. Yes, definitely. Ba't hindi niyo po ina-address? Ba't hindi niyo po inapuntahan o kinakausap sila? Unang-una po, nagpunta kami mismo ni Chair Guadis sa Bacolod po. And in Kailan fact, po? That was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Sabi niya, bababa pa nga raw, 50%. Hindi po. Sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Mr. Pwede Chair, makita yung data, yung figures niyo, isa video po sa amin. Hindi, kasi sinasabi niyo more than 50%, sinasabi niya 50 at bababa pa, yung iba napilitan. I tend to agree. Siyempre, kaysa naman mawalan sila hanap buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga komportable para sa sitwasyon nila. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. That was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong yung sanggunian po at saka mga local officials ng Bacolod. Puro official, bakit wala yung sa ground, yung mga maapektuhang mga jeepney drivers operate? Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nakukunaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron dun sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair. Ang rason naman kaya kami nagpunta doon, una, chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung yung route rationalization nila, and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad ho namin na tinulungan, nirevisa ho namin yung local transport plan ho nila to accommodate more participants doon sa modernization program ho. We did that. Kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and isang gunyan po, inaddress po namin
yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman ho kaming nagawa na win-win situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chine-check ko namin ngayon sa opisina kung ilan ho yung actual percentage sa Bacolod So City. paano yung sinasabi niya 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin? Paano po yun? Malaki po yung 50%. Eh kung 15%, medyo okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga. Ang apektado. Mr. Chair, may I be At nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6, Mr. Chair, Hindi, sa Bacolod po. Kasi taga Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. what we have, Mr. Chair, may we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given... For the entire region. Pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob. At yung 50% na kabila ay napilitan lang at mababawasan pa yan at magkakaroon doon ng rally. So ibig sabihin hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila. Dagdag. Ma'am. Mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Sino po Taga may-ari? Cebu, Cebu Peoples. Sino po yun? Cebu Peoples po. Sino ang may-ari may-ari. nun? Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Pumunta sa Bacolod, siya yung nag-operate ng ruta. Kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Sila yung nag-operate ng Cebu Peoples doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit 40, 40, problema na ngayon kasi parang yung lumabas sa media na nagrarally doon sa na parang inaano nila, hindi nila pinalabas yung mga jeep, mga bus nila kasi tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Okay, isang masingit. Oo. So, bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol? Dapat, kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong ng result House ng of investigation niyo po, sir? Representatives. Meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na-take up na rin po lahat yan. Okay, And- gusto ko pong makita yun. I'm really interested. Yes, Mr. Chair. Within the 24 hours, nasa sa mesa ng hunin nyo yung findings.